Magandang araw mga bata! Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa GMRC 3, Quarter 1, Week 4, Day 3. Karanasan sa gampanin sa paaralan. Sa ating pag-aaral, mas mauunawaan natin kung paano tayo magiging responsabling mag-aaral sa pamamagitan ng ating karanasan sa gampanin sa paaralan. Narito ang mga layunin ng ating aralin. Sa pagtatapos ng aralin ito, inaasahan na kayo ay number 1, nakapagbabahagi ng mga karanasan sa pagtugon sa mga gampanin ng isang bata sa paaralan. Number 2, na ipaliliwanag na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Sa ating panimulang gawain, Activating Prior Knowledge, balik-aral. Bago tayo magsimula, balikan muna natin ang tinalakay natin kahapon. Nais kong sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Bakit mahalagang matutunan ang pagiging responsableng mag-aaral sa paaralan? At sa ating karagdagang balik-aral, gamit ang galing sa pagguhit at imahinasyon, lumikha ng isang superhero na nasasalamin ang iyong pag-uugali. Tawagin natin siyang Super R o responsableng superhero. At isulat ang kanyang mga katangian. Mahusay mga bata! Pagkatapos nating talakayin ang nilalaman ng araling ito, ikaw ay inaasahan na nakapagbabahagi ng mga karanasan sa pagtugon sa mga gampanin ng isang bata sa paaralan. At naipaliliwanag na ang mga sariling gampanin ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Susing salita, mahalagang konsepto. Ngayon ay ating aalalamin, pag-uusapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. A. Pagtugon. Ito ay pagtupad sa binitawang salita, pangako o kahilingan. B. Responsable. Ito ay pagganap at pagtupad sa mga tungkulin. Mahalagang pag-unawa, susing idea, larawan ng mga bagay. Mga bata, ngayon ay magkakaroon tayo ng isang masayang gawain na tinatawag na kalaro, karanasan at bahaginan. Dito, kayo ay magbabahagi ng isang personal na karanasan kung saan kayo ay naging responsableng anak sa pamamagitan ng pagtupad sa tagubilin ng inyong magulang o nakatatanda. Halimbawa, sumunod ka sa bilin ng magulang na umuwi sa tamang oras. Ipinakita mo ang paggalang sa utos ng iyong lolo o lola. Hindi ka umalis ng bahay habang nasa palengke pa ang iyong nanay. Ngayon, narito ang mga hakbang para sa ating gawain. Una, hahatiin ko kayo sa 2 pangkat. Pangalawa, ang unang pangkat ay bubuo ng isang bilog sa loob. At ang ikalawang pangkat ay bubuo ng bilog sa labas ng unang bilog. Pangatlo, kapag tumugtog ang musika, ang nasa loob na bilog ay maglalakad ng pa-clockwise. Pang-apat, ang nasa labas na bilog naman ay lalakad ng pa-counterclockwise. Ikalima,
Kapag huminto ang tugtog, titigil din kayo at haharap sa inyong katapat. Ika-6, ibabahagi ninyo sa isa't isa ang inyong karanasan kung saan kayo ay tumupad sa tagubilin ng magulang o nakakatanda. Sabihin ninyo ang mga sumusunod. Ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa kanyang mga gampanin ay batay sa mga tagubili ng magulang at nakatatanda. Magandang kaugaliang Pilipino. Pagkatapos, magbahagi ng isang halimbawa o karanasan na nagpapakita nito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa, susing idea or developing of key idea. Para sa pangkatang gawain, magkakaroon tayo ng dula-dulaan o role-playing. Babasahin ko muna ang bawat linya. Ako si Renante na nasa 3 baitang. Ang nakaatang sa aking gawain sa paaralan ay diligan ang mga halaman sa pasilyo. Renz naman ang pangalan ko. Ako ang inatasan ni Binibining Margarita na gabayan ng aking mag-aaral sa pagbabasa. Amin naman ang tawag sa kapwa mag-aaral ko. Ako ay napiling pangulo ng aming buong klase. Magiging huwaran akong leader sa isip, sa salita at sa gawa. Ako si Jillian at ako naman si Riza. Ang gawain na iniatas sa amin ng aming guro ay panatilihing maayos ang mga modules at mga aklat sa silid-aralan. Kami ay responsableng mag-aaral. Sinusunod namin ang mga gawain na inutos at nakaatang sa amin. Mahalagang magampanan ang mga gawaing ito upang makatulong sa kapwa at nagdulot ng magandang samahan. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa, susing idea or deepening of key idea. Pag-usapan natin, buuin ang chart sa ibaba. Itala ang mga gawain ng bawat tauhan sa role-playing at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano-ano ang mga pag-uugali na ipinakita ng mga tauhan sa role-playing? Sa iyong palagay, sino ang may pinakamabigat na tungkulin sa 5 tauhan at ipaliwanag ito? Para sa paglalapat at paglalahat o making generalizations and abstractions, ang pagbabahagi ng mga karanasan sa buhay sa kapwa mag-aaral, lalo't ito ay patungkol sa pagtugon ng mga gampanin ng isang bata sa paaralan, ay nagigiya sa tamang landas. Ang mga dapat at nararapat gawin ng isang batang tulad mo na nasa 3 baitang. Mahalaga na naipaliliwanag ang gampanin ng mag-aaral sa paaralan. Ito ay makatutulong upang mahubog ang pagiging responsableng mag-aaral na magdudulot ng kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Pagtataya ng natutuhan. Basahin ang panuto at gawin ang pagtataya.
Narito ang mga wastong sagot. Mahusay mga bata. Para sa dagdag na gawain sa paglalapat o para sa remediation, gumawa ng slogan tungkol sa sariling gampanin sa paaralan na katutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Gawin ito sa malinis na papel. Maraming salamat sa inyong pakikilahok mga bata. Naway isabuhay natin ang ating mga natutunan upang tayo'y maging mabuting mag-aaral sa ating paaralan. Hanggang sa muli!